Ang tambalang Kim Chiu at Paolo Avellino ay puspusan sa pag-promote ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear, lalo na sa mga mall sa iba't ibang lugar, kabilang na ang Rizal Province. Inanunsyo ni Kim sa It's Showtime na bibisitahin nila ang mga malls sa Antipolo at iba pang bahagi ng Rizal na ngayong weekend. Ang pelikula ay nakatakdang ipalabas sa Marso 26. Si Kim ay masigasig sa pagbanggit ng kanilang pelikula at pag-anyaya sa mga manonood na panoorin ito, kahit pa tinutokso siya kay Paolo. Ayon sa mga taga-suporta ni Kim, napakasipag ng dalawa sa pag-promote ng kanilang pelikula at malaking tulong na napapanood si Kim araw-araw sa kanyang Noon Time show at sa ASAP upang ipaalala ang playdate ng kanilang pelikula. Mukhang all-out talaga sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa pag-promote ng My Love Will Make You Disappear. Hindi biro ang pag-iikot sa iba't ibang malls lalo na sa Rizal para lang mapalapit sa kanilang fans at may pakilala ang pelikula. Ang sipag ni Kim, makikita mo talaga na committed siya hindi lang sa movie, kundi pati sa pagpapasaya sa supporters nila. Malaking bagay rin na araw-araw siyang napapanood sa It's Showtime at ASAP, instant promo na rin yun. Tapos, game na game pa siya kahit biruin siya kay Paolo. Ibig sabihin, very professional siya at alam niya kung paano magdala ng good vibes sa love team nila. Sa ganitong klase ng effort, malaki ang chance na maging successful ang movie. Kung solid ang suporta ng fans, lalo na sa mga mall tours, siguradong dudumugin din ng tao ang sinehan sa March 26. Ikaw, excited ka bang panoorin ang movie nila? Mukhang mas lalo pang umiinit ang promo ng My Love Will Make You Disappear dahil sa walang kapagurang efforts ni Kim Chiu at Paolo Avellino. Bukod sa mall tours, malaki rin ang tulong ng kanilang exposure sa TV at social media, kung saan patuloy silang nag-aanyaya sa kanilang fans na panoorin ang pelikula. Isa pang kapansin-pansin ay ang positibong pagtanggap ng publiko sa tambalan ng Kim Pao. Matapos ang kanilang matagumpay na team-up sa Linlang, tila mas dumami pa ang sumusuporta sa kanila, dahilan para maging mas mainit ang anticipation sa kanilang pelikula. Bukod dito, usap-usapan din kung may special surprises ba silang inihanda para sa fans sa kanilang mall tours. May posibilidad kaya na may advanced screenings o meet and greet events na hindi pa inaanunsyo. Abangan natin kung ano pang mga pakulo ang ihahanda ng Kim Pao para lalo pang pasabikin ang kanilang mga supporters. Sa ganitong level ng promo, mukhang mapapalakas talaga ang pelikula pagdating sa takilya. Sa tingin mo, may tsahe itong maging isa sa biggest hits ng taon. So sa mga hindi nakakaalam mga kachika, no? Ako actually personally hindi ko rin to alam. Ngayon pala ay Best Friend Day. Okay, so parang National Best Friends Day yata dito sa Pilipinas. At nalaman ko lang yan mga kachika kanina sa It's Showtime. Kasi alam nyo ba na si Kimi na naman yung nabunot nila. So sa panimula pa lang ng It's Showtime mga kachika, si Kimi na naman yung nagiling sa mga maiinit na tanong. So of course mga chika, no, dahil nga everyday din nagpo-promote si Kimi nung movie nila ni Paolo na My Love Will Make You Disappear. Kaya automatic na yan mga kachika, hindi talaga maiiwasan ni Kimi na manghingi ng update sa kanya mga kachika, yung kanyang mga fellow It's Showtime host. So kanina mga kachika, no, dahil nga today is Best Friends Day, kanina habang nagpo-promote si Kimi mga kachika at nabanggit niya nga, no, na makakasama niya si Paolo Avellino sa mga darating pang mga araw. Mga chika, inasar na naman siya nila Jong Hilario at nung iba pa ng best friends. Okay, so yung tinutukoy nila dyan mga kachika is si Paolo Avellino and Kim Chiu nga daw ay mag-best friends. And we all know that mga kachika kasi dyan naman talaga sila nagsimula. Okay, nung nabasa ko sa mga comment section, ano, dami nga nagsasabi, kapag ka best friends day daw, mag-best friends si na Kimi tsaka si Paolo. Kapag ka mag-jowa day, chika, araw din yan ni Kimi tsaka ni Paolo. So mga chika, no, ito naman nakita ko as in general perspective, ano? Kasi pag sinabi mong best friends, hindi ibig sabihin yan ay wala kayong relationship, di ba? Kumbaga kahit nga mag-asawa, pwede mong i-consider, di ba, na best friends yung asawa mo. Kahit na jowa mo yan, pwede mo siyang i-consider na best friend. Kasi mga chika, kapag ka best friend, ibig sabihin yan talagang very very close yung relationship nyo sa isa't isa, di ba? Kaya nga mga chika, naintindihan na kaagad ni Kimi yan nung inaasar siya, kaya tawa lang siya ng tawa tapos sinakyan niya pa, di ba? Bukod pa nga dyan mga
mga chika, no, nung medyo patapos na si Kimi sa kanyang pagpupromote, si Chang Ami naman yung bumanat sa kanya, mga chika. So tinanong ni Chang Ami, di ba lagi kayo magkasama ni Paolo? So ano ba yung pinag-uusapan nyo? So dyan mga kachika, caught off guard si Kimi. Kumbaga hindi siya nakapagsalita. Napahinto siya napaisip siya nung sasabihin, mga chika. Siyempre limited lang yung pwede nila i-share, di ba, mga fans. Buti na lang, si Sir Ogie, sinalo siya. Okay, so sinabi niya ni Sir Ogie, yung pinag-uusapan ni Kimi tsaka ni Paolo is yung tungkol sa movie na ginagawa nila. So okay naman yung pagsalo, mga kachika. Mas wala kayong magkasama? Pinag-uusapan nyo? Kung ano, sa Yung kumasimulan, movie. yung movie kasi papalabas Movie? na. Syempre. Pero ako, mga chika, share ko lang sa inyo, personal experience ko lang to. Di ba, nakasama ko or nakita ko dito si Kimi tsaka si Paolo sa Star Mall San Jose del Monte, Bulacan. And then may chance din, mga chika, no, na habang nanonood sila ng trailer, yung mga fans, yung mga Kim Pao fans, nanonood ng trailer sa screen, sa stage, si Kimi tsaka si Paolo nandun sa gilid, nag-uusap sila. So syempre, mga chika, si Chika Patrol, malakas ang pandinig yan basta sa Kim Pao. So nung mga time na yun, nag-uusap sila about something personal, hindi siya related sa trabaho, hindi siya related sa ginagawa nila sa movie. Yung narinig ko, mga chika, parang pinag-uusapan nila that time is food tsaka workout. Hindi ko lang sure yan, mga chika, pero yan yung pagkakarinig ko. Parang nagtatanong si Kimi about pagkain, and then si Paolo naman parang may sinasabi siya or sinasuggest kay Kimi about certain workout routine. So mga chika, ang lasang pandinig ko. Pero yan, na-share ko lang sa inyo, mga chika, kasi diba, sabi nila dyan kapag magkasama daw sila, yung trabaho or yung movie pinag-uusapan nila. Ako, personal experience, mga chika, narinig ko something personal. Kung baga yung mga daily activities din nila, mga chika, yung napag-uusapan nila. Kaya kanina nga, mga chika, sa 8 Showtime, talagang na best friends day si Kimi. Diba, siya na naman yung nabunot, siya na naman yung napagtripan, pero in a good way naman, mga chika. Kasi syempre, kapag tayong mga Kim Pao fans, yung madlang people, diba, yung mga tao ay inaasar si Kimi kay Paolo, most of the time, mga chika, nakakatulong yan. Kasi syempre, napopromote na rin in some way, diba, yung movie na My Love Will Make You Disappear. Kumbaga, mas marami yung nagiging interesado, mas marami yung naku-curious. Dagdag na rin yun syempre sa mga manonood sa release ng movie nila sa March 26. And of course, mga chika, no, another update naman tayo. Alam nyo ba na yesterday ay ipinalabas sa Star Patrol yung last day ng shooting ng My Love Will Make You Disappear. Actually, mga chika, napakabilis lang, ano, if you could still recall, October 15 last year nung ipinakita naman sa Star Patrol din yung first day ng shooting nitong Kim Pao movie. And then yesterday nga, no, ang pinalabas naman nila ay yung last day na, 'di ba? So nakakatawa ang bilis ng panahon. Based on my estimate, around 4 months. Okay, yung total duration ng kanilang mga shooting, partida, mga kachika, ang dami pang bungi niyan, di ba? Dahil nga sobrang busy ni Kimi tsaka ni Paolo, hirap na hirap silang schedule, mga kachika, yung araw ng kanilang mga shooting. Kaya nga nauwi pa yan, di ba, sa 2 beses na pagka-move nung supposed to be release niyan sa mga sinihan. So mga chika, kagabi sa Star Patrol, nakakatuwa kasi yung mga co-actor and co-actresses nila yung nagbigay, okay, ng opinion, ng comment nila about Kim Pao. Kumbaga, kung ano ba yung attitude nila kapag ka nasa set, nasa trabaho, at lahat sila doon, mga kachika, ay nagkakasundo sa isang bagay. Sobrang bait daw ni Kimi tsaka ni Paolo. And nakakatuwa yan. Actually, etong si Wilma Dasent, mga chika, she's so frank. Okay? Sinabi niya roon na si Kimi daw talaga ay parang nakikita niya na former version niya, younger version niya nung siya ay siguro kabataan niya, mga chika, na talagang kalog, madaldal, maingay, energetic. Kaya daw tuwang-tuwa siya kay Kimi. Sabi niya nga, kung si Kimi daw may attitude, talagang ibubunyag niya yan sa lahat, pero wala daw. Okay? Wala daw siyang masabi about Kimi. And then sabi niya naman kay Paolo, mga kachika, sa simula daw, first day, second day, si Paolo medyo may pagkasuplado yung dating. Pero nung tumagal daw, mga kachika, sobrang bait and approachable na daw. And mga kachika, meron din sila si Wilma Dasent doon na nahalikan niya pa nga daw si Paolo dahil
sobrang bango. So mga chika, and I agree, okay? Nung nandito si Paolo sa Star Mall San Jose, naamoy ko si Paolo kahit siguro half meter. Okay, yung layo niya sa akin, naamoy ko. Totoo nga ang bango ni Paolo. So, nag-sorry pa nga si Wilma Magia kay Kimi. Sabi niya, sorry daw kay Kimi kasi nakisan niya yung Jusawa, di ba, ng ating Chinita Princess. And then of course mga chika, bukod kay Wilma Dasent, may iba ring mga co-actor and co-actresses doon, di ba, na in-interview, kagaya ni Nico Antonio tsaka ni Martin Escudero mga chika. Ang sabi nga nila, si Kimi daw sobrang energetic tuwing nasa set. Okay, kumbaga si Kimi daw yung nagbibigay sa kanila ng energy kahit pagod sila mga chika, basta nandoon si Kimi parang nagiging lively, nagiging blissful silang lahat. And then si Paolo naman daw sobrang professional pagdating sa work. Gina-guide daw sila mga kachika in professional way. Siyempre, as a veteran actor, si Paolo, tinuturuan mga kachika yung mga newbie, siyempre para ma-improve, di ba, yung kanilang acting skills, which is a good thing, di ba? And we expect nothing less from Paolo. Kaya nga mga chika, yung balita na sa Star Patrol, apakadaming views and puro positive din yung mga nag-comments. Lahat sila sinasabi, lalo na yung mga Kim Pao fans sinasabi na hindi lang daw sa mga fans mababait ang Kim Pao kasi pati doon sa mga kapwa nilang aktor, di ba, mga actress, talagang sobrang galing daw nila makisama. Kaya ako personally, mas lalo akong na-excite mga chiya kasi ngayon, alam na nating lahat na dito sa set, talaga palang close na silang lahat. Kumbaga, para na silang isang family, wala nang awkwardness, wala nang hiya-hiya. Even kay Paolo, mga kachika, naging open na, di ba, sa mga kasamahan niya sa movie. Kaya mga chika, magiging maganda yung outcome nito, magiging maganda yung kalabasan nito sa big screen. Kumbaga, kung dati, di ba, si Kimi tsaka si Paolo lang yung talagang inaabangan natin dito sa movie na to. Ngayon mga chika, dahil diyan sa pag-i-interview, di ba, sa kanilang mga kasamahan, mga chika, nakaka-excite na rin sila mapanood sa movie. Before we end this video mga chika, gusto ko lang kayo i-remind mamaya 5 o'clock PM, magkakaroon ng Grand Media Conference ang My Love Will Make You Disappear. So, ina-expect natin mga chika, full pack sila dyan. Nandiyan lahat ng cast. Okay, si Kimi, si Paolo, Wilma Dasent, Lovely Abelia, di ba? Pasawa niya, si Benj Manalo, Martin Escudero, and the others. Kaya mga chika, kaabang-abang yan. Kagaya nga nung sinabi natin kahapon, na-e-excite ako, na-curious ako, ano kaya yung magiging tanungan dyan? Okay, so meron kayang mga direktang tanong dyan, di ba? Si MJ Felipe kaya mayroong heavy guts na tanong dyan mga kachika na hindi kayang sagutin ni Kimi tsaka ni Paolo, or baka lang mga kachika, baka lang mayroon ang aminin ang Kim Pao dyan tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Di ba? Di ba mga chika? Kasi ngayon yun mga chika, Grand Media Conference is the best time to do that.